Sa isang baryo ng Barangay Rizal, may mag-aasawang naninirahan na ngalang Lucia at Jurik. Sa hirap sa buhay, may kanya-kanya silang kinaabalahan sa buhay. Maagang gumising si Lucia para magluto at maghanda ng pagkain upang maaga din makarating ang kanyang anak sa paralan at maaga ding dumating ang kanyang asawa sa trabaho. Mahal, magtatrabaho muna ako. Sige, mag-iingat ka man ha. Bye-bye, Papa. Maagang umalis ang asawa ni Lucia patungo sa kanyang trabaho. Nak, nabusog ka ba? Oo, Nay. Sarap na eh. Bilisan mo na, baka malilate na tayo. Sige po. Daling iyon ay maagang umalis si Lucia at ang kanyang anak papuntang paaralan. Si Lucia pala ay nag-aaral bilang isang caregiver upang maka-abroad. Habang nasa trabaho si Julie ay nag-usap-usap muna siya sa kanyang kasamahan sa trabaho. Ito ang trabaho ni Julie. Siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Teka lang pre, birthday mo ngayon oh. Oo, anong ganap? Galang tayo pre. Sige pre. Tara. Pagkatapos ng kanilang trabaho ay pumunta agad sila sa kanyang kasamahan sa trabaho upang mag-inom. Uy, Nicole, pauwi ka na? Baker! Oo, pauwi na ako. Ako sila sa assignment? Oo, tapos na. Ikaw pala. Ako sila. Sabay ka? Oo. Baka magaling siya mo ha? Hinatid ko na kanina. Sige, tara. Pre. Di ba asawa mo yun? Ay, ito. Oo nga, asawa mo yun, pre. Yun lang, asawa mo yan, pre. Ito yung bahay namin. Bye-bye. Habang pauwi ang asawa ni Jurik, namalayan ng kasamahan sa kainuman na may kasamang iba ang kanyang asawa pauwi sa kanilang bahay. At hindi nila alam na classmate lang pala ang kanyang kasabay patungong pauwi. Anak! Yes, ma. Asa ba yung papa mo? Andun ma sa kanya mga kumpare po. Nag-iinom. Sabihin mo, pauwi na at magluluto na ako ng ulam. Sige na. Sige na, mag-ingat ka. Pa, tawiin ka na raw. Sabi ni mama. Sige, pre, sa ulitin pa man ako, pre. Sige pre. Ingat ka pre. Birthday, pre. Salamat, pre. Naku, Jurek, lasing ka na naman. Sa pag-uwi ng asawa ni Lucia, tumatak sa isipan ni Jurik ang mga sinabi ng kanyang kainuman na may kasamang iba ang kanyang asawa. At pag-apak ni Jurik sa kanyang bahay, agad nitong hinarap at kinumpronta. Sino yung kasama mo? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Kami pati anak ko, ano ko saktan? Malandi ka na? Malandi ka na? Ano ba? Nakit ka na. Nagmamadaling tumakas si Lucia kasama ang kanyang anak upang magtago at magsumbong sa mga pulis dahil sa ginawa ng kanyang asawa sa kanya. Alamin natin kung tungkol saan ang violence against women and children. Ang batas na Anti-Violence Against Women and Their Children ay ang batas na nagpuprotekta at nagpaparusa laban sa pananakit sa kababaihan at sa kanilang mga anak ng kanilang mga asawa, karelasyon o dating karelasyon. Sa tuwing nag-aaway kami ng boyfriend ko ay lagi niya akong sinasaktan. Maaari po ba akong maghain ng reklamo sa ilalim ng VAWC law? Maaari po, ang pananakit sa isang babae ng kanyang kasintahang lalaki, ex-boyfriend, asawa, dating asawa ay saklaw ng batas ng VAWC law. Ako po ay may anak na sinasaktan ng aking live-in partner. Maaari po ba akong magsampa ng reklamo ayon sa batas na ito? Maaari po, ang batas na VAWC ay nagpaparusa sa pananakit sa kababaihan o sa kanyang anak. Ang aking anak po ay sinasaktan ng kanyang boss. Maaari po ba akong magsampa ng reklamo gamit ang batas na ito? Hindi po maaari. Sakop po ng batas na ito ang pananakit ng isang ama o ama-amahan sa kanyang anak. Ang pananakit ng boss ng iyong anak ay sakop po ng ibang batas. Ako po ay may anak sa una at sinasaktan ng aking kasalukuyang kinakasama. Sakop pa din po ba ito ng batas na ito?
Sakop ito ng VAWC. Ang batas na ito ay hindi limitado sa anak lamang ng magkarelasyon. Kasama sa binibigyan ng proteksyon ang anak ng isang ina kahit na iba pa ang ama nito. Paano kung ang aking anak ay nasa wastong gulang na at sinasaktan ng aking kinakasama? Dahil nasa wastong gulang na ang iyong anak ay hindi na ito sakop ng batas na ito maliban na lamang kung ang iyong anak ay may problema sa pag-iisip o walang sariling kakayanan na proteksyonan ang kanyang sarili. Ano-anong klase ng pananakit ang sakop ng batas na ito? Ang batas na ito ay laban sa pang-aabuso kagaya ng physical violence sa iyo o sa iyong mga anak. Emotional o psychological violence kagaya ng pananakot na ikaw at ang iyong mga anak ay sasaktan o ang pagpilit na gawin ng isang bagay na labag sa iyong kalooban. Violence against women should end. Women should fight for their rights. Ikaw, ako ay may magagawa para matigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. Bigyang halaga ang iyong